Yan. Magandang tanghali at kung saan po nasa anak po tayo. Ito po ang anak ng pinatay at pinutulan po ng ulo, no? Babala po sa nakikinig at para po sa mga kabataan at dito po ito mismo sa Barangay Limpungo, bayan ng Datuper, lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ito po yung pinabutan ng ating Provincial Governor Honorable Kagi Ali Mitimbang bilang Provincial Governor ng Maguindanao del Sur na nagbibigay ng pabuya kung sino ang makapagturo sa karumal-dumal na nangyari sa pagputol po sa ulo ng dati pong kagawad at dati rin iska or kapgo. At dito po mismo at nasa loob po yung kanyang binurol at kasalukuyan pong binabantayan ng ating kasundaluhan sa ilalim po ng pangasiwa ni Lieutenant Colonel Marco dito po sa 90IB. At makakuha tayo dito sa kay Sir Jason, anak po nitong pinatay, at kasalukuyan dito po nagtipon-tipon yung pamilya. Sir, ano ba ang background ni tatay niyo po at paano po ito nangyari at anong oras po nangyari ito? Sino po si tatay niyo? Ano ba ang kanyang background, sir? Una na sir, magandang hapon din po sa lahat ng nanonood, kung nanonood kayo. Maraming nanonood. Po. So yung background ng tatay ko sir is dati po siyang former barangay kagawad po ng Barangay Limpungo. And then dating retired na yung tatay ko. So ilang termino ang natapos niya bilang barangay kagawad dito sa Barangay Limpungo? Sa pagsiserve na sa barangay kagawad sir, nagkaroon siya ng 1 term. And then sa serbisyo na sa pagiging membro ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag natin KA is naka 20 years po ang kanyang serbisyo. Yes po. Ano ba ito si tatay niyo? May kaaway ba ito? Particular dito sa land complex o lupa? Sa pagkakaalam ko sir, yung aking tatay sir, wala po akong masabi kung may kaaway siya sa kanyang lupa sir, or mayroon siyang nakaaway sa mga ibang tao sir. Kasi unang-una po sir, yung giparma ng aking ama, so wala po nag-intensyon na umagaw or umangkin sa kanyang ginaparman. So kaya hindi po namin masabi na ito is land conflict, pero hindi ko lang po alam kung ano ba yung ibang nila. May karelasyon ba si tatay mo na part doon sa ibang may asawa na ito ay motibo ng love triangle na sasabihin natin na sir? So pagdating sa mga asawa sir, wala rin po akong idea sir. Kung ano yun. Ilan ba kayo magkakapatid, sir? Bali, 9 po kami magkakapatid, sir. Noong nagserbisyo na bilang kagawad, ito ba ay wala rin siyang naging kaaway doon sa bilang barangay kagawad dito sa inyo? Sa pagiging barangay kagawad niya, sir, wala po siyang nakaaway, sir. Sa totoo lang po, sir, hanggang sa nagka-term siya sa barangay kagawad, nagka-term siya bilang member ng Armed Forces of the Philippines na kung tawagin natin KAPGO, ay patuloy po siya iniidolo ng mga kababayan naming IP sa kanyang pagiging leader po. Kaya po isa siya sa mga tinatawag na IP leader. Kasi kung magkaroon ng konting problema ang mga katutubong IP, especially dito sa aming barangay, so isa po siya sa mga nilalapitan ng mga katutubong isa IP. siya sa nag-aayos. Yes po sir. So doon sa kanyang pag-ayos, sir, wala ba siyang nakaaway doon sa inyong katribo o nasagasaan or sumama yung loob niya bilang dito sa kanyang katribo? Yes sir, sa aking pagkakaalam sir, wala naman po sir Kasi lahat ng lumalapit sa kanya sir na mga konting diferensya, pag siya yung nakaayos sir, so nagkakasundo po yung dalawa sir at saka walang sakitan ng loob. So nagpapasalamat minsan yung mga tao na inayos nila na kung hindi dahil sa'yo former kagawad or IP leader na hindi kami maging maayos. So wala po akong natatandaan history niya sa amin na ganito yung nangyari, may umaangal sa lahat ng kanyang sinitil na problema. Bilang siyam kayo na magkakapatid, ilang taon na po ba si tatay niyo? Sa aking pagkakaalam sir, is pinanganak siya noong 1969 sir.
July 14, if I'm not mistaken, pero but I'm not sure, sir. Ano. Ibig sabihin na malapit na ito maging senior citizen. Yes, sir. Paano nangyari, sir? Pwede mo ba ikwento paano nangyari at saan ba ito nangyari, itong pagputol sa kanilang ulo or dito sa karumal-rumal na pumatay sa kanya? Yes, sir. So, yung nangyari dyan, sir, nung September 30, pumunta sa kanyang mga nasa 7 to 8 yung So oras. pumunta sa kanyang farm. Yes, sir, pumunta sa kanyang farm. Ang kwento na sa amin, sir, sabi niya na tapos sabi niya doon sa nanay ko na punta mo na ako doon sa farm kay kunin ko yung saging ko. Sabi niya, pag hindi yun makuha, malata. Tapos sabi namin, Yung sir, pinainog niya na saging. yes, sir. Tapos sabi namin, sige tayo, wala problema. Tapos sabi niya, uwi lang din ako agad. So hanggang sa sir, alas 4 na, hindi na siya bumalik. Kailan ba yun, sir? Kailan nangyari? Nung September 30 po. 30. Yes po. Oo. So, mag-aalas 4 na po, hindi pa siya bumalik. Tapos yung isang kapatid ko, sir, nagtaka na siya. Sabi niya, Utol, may load ka ba dyan? Sabi ko, wala. Tawagan mo, sabi niya si tatay kasi hindi pa siya bumalik. Kasi pag mag-akyat sa bukid, sir, alas 2, nandito na sa bahay, sir. Kahit gaano pa yan. busy Mga sa trabaho. alimbawa, let's say, pupunta ng umaga, tapos babalik din kaagad, makakabalik ba ng 2 o'clock yung sinasabi? Yes, sir. Pagka pupunta sa Uma, sir, mga 2 o'clock, nandito na yan. Hindi talaga abutin ng alas 3. Kaya yung nangyari dun, sir, nung inabot ng alas 4, nagtaka yung kapatid ko, sir. Sabi niya, tawagan mo. Nung hindi namin matawagan, hindi na makontak. So sabi ng kapatid ko, puntahan ko na lang, Utol. Sabi ko, sige, magdala ka ng kasama mo. May kasama sila sa aking isa din ng kapatid hanggang sa naabutan nila. Na sabi ng kapatid ko, tumawag siya sa akin, sabi na ito si tatay nakahiga. Pero sabi niya, hindi ko ito mapasukan kasi natatakot ako eh. Sabi ko, sige, hintayin mo kami dyan. So yun yung nangyari, sir. So pagdating nyo, after ng pagdating nyo doon, ano nang kasunod na pangyayari, sir? So pagdating namin doon, sir, is mga alas 7 na ng gabi. Kasi malakas yung ulan, nagka-fogs, tapos madilim na. So ang nangyari doon, sir, hindi namin agad pinasok yung bahay kasi mayroon kaming namataan ng mga tao na gumagalaw, pero hindi namin nakita sina personal na mga tao, pero nadinig namin yung mga kilos nila. Hanggang sa may dala kaming surit-surit, so pinaputukan namin. Anong surit-surit, sir? Yung tinatawag na improvised na mga D12, sir, bala ng shotgun. So yun po yung ginamit namin, pinaputukan namin. So may narinig kaming parang tumatakbo o tumalon dun sa bahay, tapos tumakbo hanggang sa may narinig kami naputol na sanga. So yun, buo sa hinala namin na talagang may tao dun. So hanggang dun sa pinaputukan namin ng pinaputukan, saka namin pinasok yung bahay. So pagpasok namin ng bahay, dun sa bahay niya, nakita namin yung tatay namin nakulagtanan dun sa harap ng kanyang kubo. How true na pagdating nyo doon na wala na ulo ito at tumabi na? How true ito? Gaano katotoo? Gaano katotoo yun, sir? Tutong-totoo, sir, kasi ako mismo, sir, kita ng dalawang mata ko at isa ako sa mga nag-rescue dun, sir. So ibig sabihin pagdating nyo ay yung ulo niya ay hindi na po nakadikit doon sa kanyang katawan? Tama po, sir. So sir, dito sa kagad niyo rineport ito sa kapulisan at upang samahan kayo o paano ba kayo na mismo ang bumaba or anong kasunod na procedure na ginawa niyo? Yung nangyari doon, sir, so pag reinforce ko doon, sir, pagbaka po sa mga kapatid ko, hindi na po ako nakapagpaalam sa barangay official kasi tatay ko na yun, sabi ko agad ko yung respondihin kay baka maabutan ko pa ng buhay. So ang nangyari doon, sir, sabi ko kayo nang bahala dito sa bahay, i-report sa mga pulis. So pagdating namin doon, sir, so automatic kami nagtawag, sir, sabi ko ito na si tatay, nakaprepare na, natapos na kiya, kumbaga. Balikan ko lang yung pangyayari, sir. Doon po sa pagsabi niyo pagdating na doon sa kanyang kubo-kubo ay may naabutan kayo na tao. Mga ilan kaya ang mga tao nito? So yung kwan doon, sir, wala kami nabutan na tao doon, sir, nung pumasok na kami, sir. Kasi unang-una baka natakot doon sa baril na pinaputukan namin. So yun yung kwan, sir, wala kami nabutan. Pero may dinig kami, sir, na parang tumatakbo. Tapos may naputol doon na sanga, sir. Sa investigasyon ng kapulisan, ano ang
ano ang resulta sa kapulisan natin. Lalo na sa ating gobyerno na may 100 reward sa kung sinong makapagturo sa pumatay sa iyong tatay. Mayroon na ba na investigasyon sa pulis sa Meron na bang lumabas na napagalaman ang motibo at makapagturo kung sino ang pumatay dito sa inyong tatay, sir? So, yun ang hindi ko alam sir, kung may lumabas na sir. Pero hindi ko muna yan masagot sir kasi yung pag-rescue namin sa tatay namin is marami kami. So, yung mga ibang rescuer doon sir, hindi ko alam kung may nakita ba sila doon. Kasi hindi pa yung lahat na investigan sir. So, pero sir, yung pagkakaalam ko na mga kasama namin, eh, baka meron din sila nakikita doon. Lastly, sir, any comment doon po sa nandito naabutan namin yung attorney ng nagatid ng ano ba yung para sa ating pangkatarungan or hostisya. Nandito kanina si attorney. Anong masasabi mo at mensahe mo sa kanila? Yes sir. Yung mensahe ko kay Atty. Sir, sa lubos kami nagpapasalamat sa kanya sir kasi sa umpisa pa lang sir para nakikita namin na talagang tinutulungan niya kami sir. So, ibig sabihin Lalo-lalo na, may sir, kaantungan na imposible na matukoy ang pumatay sa inyong tatay. yes sir, imposible na may kakantungan sir kasi yung si Atty. So talagang tinutulungan niya kami sir. May mga apo na ba ito si tatay ni sir? Meron pa sir. Ilan po? Abuti ng 10 sir pero hindi ko lang nabilang. Basta abuti ng 10. Ilang taon na kayo na dito nakatira, sir? Since birth sir. Since birth, dito na pinanganak ang tatay Yes niyo? po sir. Okay, maraming salamat po, Sir Gino. At okay, madako tayo sa kanyang kapatid. Sir, bilang nakakatanda kayo, sir, at isa kayo sa kapatid nitong pinatay na dating former kagawad at dating iska at nagserbisyo rin sa barangay Limpunguna ito. Pwede kami makakuha ng information sa iyo, sir. Ano ba ang pagkakalam niyo motibo ng kanyang pagkapatay? Sa ito lang sir, yung kapatid ko yan, wala siyang kasalanan ba? Oo. Tungkol naman doon sa sa pagsital niya. wala Okay man. wala siyang nasagasaan. O wala siya na sagasaan. Ilang bang bahay yung sa area ninyo na Doon po sa pinangyarihan kung saan po si pinatay, ilan po ang mga bahay doon? May mga kapitbahay ba, sir? Mayroon sir pero malayo. Oo, malayo. Inaabutan ba ito ng concreting na daan or pinapasukan ba ito ng mga motor? Ano lang nakakapasok doon? Hindi makapasok ang motor doon kasi Bukid talaga? bukid talaga. Hindi makapasok ang motor doon. Okay. Any comment min sir sa nagbigay ng pabuya ang provincial governor na 100,000 sa makapagturo kung sino ang pumatay at motibo dito sa pagkamatay ng inyong kapatid, sir? Any comment min? Ano po ang inyong masasabi? Wala totoo yan sir. Pero ang kwan lang doon, hindi tayo pwede makaturo sa hindi mo alam, hindi mo kilala. Oo, mas lalo pa makagawa kami ng kontra namin kung gano'n ang buwan namin. Pero kung aktual na nakita namin, bakit hindi namin sabihin? Maraming salamat, sir. Kapatid nyo, kuya nyo, o ikaw ang kuya? Ako ang matanda sa kanila. Mga ilang taon na po kayo, sir? 1966 ako sir. Dito rin ako pinanganak. Ibig sabihin, senior na kayo? Senior na. wala pa 15 pa. 16. 1966, March 23, 1966. Sir, kaya po kami pumunta dito ni Live Camera News at nakikiramay kami at sana po ang pumatay dito sa inyong kapatid at nagserbisyo rin sa opisyal na kagawad at nagserbisyo rin na sa SKA o katuwang ng atin na kasundaluhan ay kami po ay lubos na nakikiramay at sana po matukoy na po ang pumatay dito sa inyong kapatid. Kailan din ay lilibing ang inyong kapatid? Mga bukas yan, sir, o kailan? Ang libas. Bukas. Maraming salamat. Patuloy pa rin nakaantabay at maging po ang ating mga kasundaluhan sa ilalim po ng pangasiwa ni Lieutenant Colonel Marco
at sa ilalim po ng pangasiwa ni Brigadier General Igar Sa province, Kato. Yan. anong